Hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin niyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa niyong trabaho para hindi kumpleto. I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, paragraph Article 4, Section 15 ng inyong Joint Circular. Ayan, pinas ko na sa screen para ma-remind ka. 4.16. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases? Yung vault po, yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung No. may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Miss Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin niyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa niyong trabaho para hindi kumpleto. Kasi po may iba po kasing office na... No, ICFAO sinasabi rito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Familiar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na mayroong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., pwedeng gumawa ng written information sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling may refer po ito po yung first time. And also po itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag
ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinis-allow ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Opo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Silene, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Silene, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Miss Eileen.